yung iba, si Diwata, bakit number 4? Sayang naman daw. Ibig sabihin, ang ginamit lang siya pantulak nung tatlo. Mm. Ganun Parang lang, endorser yung labas eh. Parang ganun lang ganun yung eh. labas niya. O, paano pag Oo, number, Pre-endorser. endorser yung labas pag ni number Diwata. 4 Pre-endorser. kasi, hindi ka seryosong kandidato. Kung number 4, number 5 ka. Oo eh, oo eh. Parang reserba ka lang eh. Parang nakareserba ka lang just for the sake lang na ano, na makasama. Pero Actually, kung hindi nga iisipin mo, reserva eh. oo, Para kang endorser, sabi mo nga. oo. Pantulak. Pero Pantulak doon kung sa unang dalawa. tama. Pero kung isipin din natin sa Ronald, yung Hmm. party list system for the marginalized, eh baka mas pasok nga sa mga tipo ni Diwata eh. Kasi Yun nga eh. siya talaga marginalized sector talagang galing siya from ano, 'di ba? So, Kaya nga dapat baka nga mas number may 1 siya karapatan o pa si number 2. Diwata. Kaya nga dapat number 1 or number 2. O yun lang, Baka di yun niya lang. Yun alam. ang Baka akala niya the higher the number, the more chance. Parang for level 4, mas mataas. I mean, probably no one oriented him dito sa nomination. Sir Ronald, di ba, ano ba, maximum tatlo, di ba? I mean, has there been any part Yes. more than three? Wala, di ba? Maximum tatlo, and that's Wala. Maximum of proportional. 3. Yeah, Maximum of 3 exactly. lang. At nakakuha lang niyan yung mga AXIS na Oo. more than 2.5 million votes. Ibig sabihin, ang kailangan lang nila 1 million para makatatlo. Yung 1.5 million, tapo na yon. Tapo Mm. na yung boto na yon. Yeah, proportional voting din kasi yan. It's a medyo more complicated yan. But Akbayan at some point at 3, right? Ronald? Yes, Yes. 1.1 million votes. With 1.1 million 1.1. votes, naka 3. So Tatlo. baka naman Ngayon, ano I Hmm. would like to say, Sir Ronald, sabihin ko lang, Richard, kasi nandun ako sa nung mga huling araw sa filing. So I covered yung pagdating nung Akbayan. There's a really high energy dun sa pagtakbo ni Chel bilang first no. Madaming fans si Chel. So suddenly yung Akbayan is one of the favorites para makakuha ng maraming seats itong party list elections. Considering Talagang wala ramdam ko sila talaga ano yung before, energy no, Mark? talaga. Yeah, but Mark, let's have a separate episode on that. So please Okay, hold okay. your horses on that. Dito muna tayo sa celebrities. Okay, so siguro the term I Okay. should have used is celebrity. Ronald, were you surprised na Kuya Willie is running? Parang ano lang yan, parang hapyaw-hapyaw lang na siyang tumakbo, no? Si Willie Revillame. I was Well, dati sinama na siya sa slate ni Legong eh. Tapos bago siya nagkaroon ng show sa TV5, no? Tapos nung nagkaroon siya ng show ay parang he made himself scarce dun sa mga Duterte prayer rallies, no? Kaya parang tumahimik na. Pero before ay kasama siya sana sinasabi sa slate. Tapos ngayon ay hanggang last minute nandun siya sa area ng Comelec eh. Hindi siya pumapasok. Kaya nagtataka yung mga tao, siya ba ay nagdadalawang isip? No? Dahil alam ng lahat na nandun siya 2 hours before the deadline, yung ending. Pero hindi siya pumapasok. Eventually, just a few minutes before, pumasok siya. So hindi ko maintindihan kung anong drama yon. Hindi ako magugulat kung isasama siya dun sa PDP laban slate. yun Yung nga eh. kasama si Attorney Bondok, si Raul Lambino, kasama si Attorney something, no? Hindi ka kilala eh. Baka Felix isama, Salvador. hindi, yung kasama yon, di ba? Yung Ah, isa yung hindi kilalang may mga abogado. di kilala. Oh, may isang abogado na hindi kilala eh. Tapos Eh, ayun, ewan ko, may anim. nakita ko si Eric Martinez ba sa PDP din? Wala siya ron sa slate. Independent siya. Ang malamang i-guess diyan si Willie Revillame, si Kibuloy, si Amy Marcos, no? Si Chavit. Vic Rodriguez, no? Ayun yung mga pwedeng Willie Ong. tapos dalawa pa, Willie Ong, yan, pwedeng i-guess, no? Dahil dati napabalita na kasama sa Duterte slate si Willie Ong eh, no? Dati. So yan yung mga pwedeng Si Ben ipasok doon sa Tulfo. anim na bakante. Si Ben Anim na Tulfo. bakante. Si Ben kaya. Pwede rin si Ben. Pwede rin, pwede Ben, rin. no? Medyo Oh. interesting siya bigla, no? Dahil malapit sa iglesia si Ben Tulfo at yung iglesia mukhang digong na. Kaya nung isang araw nandun si Digong kasama si Manalo at last week naman nandun naman si Sara kasama si Manalo. So medyo political statement yan ng iglesia. Usually kasi ang iglesia hindi nagpapapicture pagkatapos mag-file ng kandidato, no? Yan ay sa dulo na lang sila mag-endorse. Pero ngayon nagpa-picture. Nagpa-picture sila with Bongo and Digong. Mga kandidato na nakapag-file na. So it's more like a political statement na andito kami kaysa mga Duterte.
Isn't that uncharacteristic, Ronald? Kasi I mean, the expectation is some of these groups will be a little bit more, let's say, discerning dun sa balance of forces. Kasi the Duterte side is not doing very well. If you just look at the surveys, I don't know about Willie anymore. He was already from 10 to 17th in the first quarter of the Mukhang pinaramdam nila yung galit nila. Because hindi nila ginagawa yan eh. Hindi yan ginagawa ng iglesia. Nag-endorse sila sa dulo. when you know already, di ba? Exactly, yeah. Yung last 2-3 days ng kampanya, doon lang sila maglalabas. Ngayon, medyo practically naglabas sila ng support eh. So ibig sabihin, pinaparamdam nila sa Marcos government na galit sila. No, galit sila. Ay, isa pa nga pala madadagdag doon sa posible sa Duterte slate, yung si Marcoleta. Oo. Hindi, sigurado na yun. Si Oo. Marcoleta, sigurado, I think, sigurado. Ibig sabihin, puno na. Halos puno na yung 6. Willie, Di ba minsan nga 13, 14? Ginagawa naman nila yon, lagpas-lagpas 12 yung ini-endorse. pero katawa-tawa na yun eh. Ibig sabihin lang noon, yung iba maglalaglagan. No? Katawa-tawa yun eh. sila lang. Dati kasi sila, nag-14 eh. Yung Duterte slate. O baka gawin nila ulit yun. Mark, ikaw anong basa mo kay Willie dun sa kanyang parang hindi niya alam yung parang hindi siya sure anong gusto niyang mangyari sa Senate. Parang gusto ko lang tumulong. Pwede ka naman gumawa ng NGO mo, pwede ka mag-charity na lang, 'di ba? Parang and then kung kila Jimmy Bondok at saka Bongo, parang bait nila, no? Parang hindi na sila opposition. Pag nung tinanong sila, bukas naman kami mag-negotiate, ayaw namin na awayan. Si Bato, mamaya natin pag-usapan, he'll have a whole episode to himself. Pero hindi ka ba nababaitan masyado dito sa mga DDS candidates ngayon? Ang bait nila, no? Unity team na rin sila kahit papaano. Ganun naman yung ganun naman yung tamang strategy para Buti nga si Willie Ong bumanat eh. Buti pa si Willie Ong bumanat eh. Bumanat later, pero nung file siya ng COC, sabi, ayoko yung mga nag-aaway, ayoko yung mga away-away, gusto ko yung tulungan lang natin ng tao. May mga ganun silang charot, di ba? Parang, pero si Willie talaga, parang syempre napagtatawanan ng tao, pero pag tinitingnan ko parang may chance eh. Parang kasi pag nakita ng ordinaryo ng masa sa balota, Willie Revillame, kumbaga napasaya ako ng taong to na may ganong effect eh. Na namimigay to ng pera na iboboto ko to. So ako, I'm not, baka nga si Willie pang may chance sa kanilang lahat eh. Pababa sila Bongo, pababa sila Bato. May chance si Willie dahil may sympathy, may sympathy, may sakit, no? Very serious yung sakit, pero nag-decision pa rin tumakbo. Tapos isa saying I'm saying si Revillame. Si Revillame, I mean, sorry. Both si Willie, hindi sigurado yun. Si Willie simpatya, of course. Si Willie Revillame, hindi sigurado. Dahil yung kanyang popularity bumaba na dramatically. Kumpara nung dati, nung height. Ngayon, hindi siya nakakasigurado. No, hindi siya nakakasigurado ngayon. Mas si Willie pa ang may chance. Lalo na, meron kang 3 sa admin na mahina. May isang bakante sa admin, tapos si Francis Tolentino mahina, tapos si Abalos mahina, si Camille Villar kahit labas ng 12 ay lumalapit siya by leaps and bounds eh. At saka hindi pababayaan ng kanya ng Villar. Bubuhusan ng gusto yan. Yeah, bubuwasan sa. Pag-usapan natin si Villar a bit before pupunta tayo dun sa iba. Kasi ang gusto ko rin pag-usapan si Chavit Singson, my fellow Ilocosur person. Mark, anong tingin mo? Proud ka ba na finally magkakaroon din ng isa pang dapat, 'di ba millennial ka, Mark? Millennial ako, bakit? Ano yun? Ang sabi ni Camille, 'di ba after you pa siya nag-COC as the first millennial candidate for the Senate. Tapos mga ganyan charot-charot niya. Dapat nauna ako, correct, Camille. Sorry, Camille. Not true. Fake news. Pwede pala kaming partner dalawa, millennials. Kami yung the millennials. Pwede. Yun, magsama na lang ako kay Camille. Millennial gang. At saka bro, sipag at tiyaga. Ano masasabi mo dun sa sinabi ni Camille na dahil sa sipag at tiyaga yung kanilang success, 'di ba? Yung mga lupa na nakuha nila galing ba sa sipag at tiyaga yan? Buti hindi sinabi na lumalangoy sila sa dagat ng basura. Sir Ronald, anong sabi mo nung sinabi ni Camille? Alam mo, dapat si Camille hindi na pagsalitain. Paano yung mga interviews niya? Sablay eh. No? Mas mabuti yung kanilang ads na lang gamitin niya. Tony Talks na lang siya, Tony Talks. Less talk, less mistake.
Hindi siya pwede sa kwan eh. Sa spontaneo na kwentuhan, na interview, na ganyan. Kailangan meron siyang kwan eh, prompter. No? So, ganun na lang. Purong sipag at tiyaga, babalikan niya. Yung tinuro ng aking parents. Ronald, anong tingin mo nung sinabi niya na marami naman advice galing sa kuya niya, si mommy, si daddy. I mean, parang obvious na ginawang ano yung ano eh. Ginawang barangay hall Senate eh. I-maximize mo na yung pagiging dynasty nyo. Hindi mo naman may pagkakailala, i-maximize mo na. Lalo na meron kang dalawang kamag-anak na senador, tapos meron kang tatay na naging Senate President, naging Speaker. So, pagmalaki mo na. Pagmalaki mo na yung pagiging dynasty. Dahil hindi mo naman siya pwedeng i-deny eh. Di ba? Ikaw, Mark, sa tingin mo hindi naman pwede naman, 'di ba sabi ni Camille Villar, bagong politika, new politics na daw siya kahit si mommy, si daddy, si kuya, kulang na lang lahat nasa Senate, bago naman daw siya. Ano yung bago? Siguro kung ibabangga mo siguro kay Senator Cynthia, siguro baka medyo baka naniniwala na siya sa research o baka baka medyo malayo naman sa nanay. Bago talaga yung mukha niya kumpara kay Cynthia. Sir Ronald, wala pa tayo kay Harry Roque episode. Medyo hinay mo na kayo. So Mark, I'm telling you, so so kung si Camille ay new politics, so ano ka as the other millennial candidate? So mo? Anong pitch mo ngayon? Nagawan ka na ng pitch. Oo. Siya yung female na gano'n, ako yung male na gano'n. Pareho lang kami. Parang love kami bagong mukha ng politika. Love team pala kayo nga. Love team kami. Pwede. I think, Mark, that's your winning chance. I-love team mo yung sarili mo kay Camille. Wag na si Harry Roque. Oo, tapos ingat kayo sa biyahe. Oo. Good idea. Magpasalamat ka sa akin. Speaking of good idea, Mark, kamusta ang... Para natin siguradin na walang nuisance candidate situation na mangyari. Actually, hindi ko talaga masisigurado. May lumabas na balita kanina, out of 180 na nag-file, around 66 lang daw yung matatanggap. Oh so, hindi ko alam how did they come up with that number. So, ang problema ko, independent ako. So, pwede ako dun sa 120 na maliligwak. Pero inaayos ko yan ngayon. Meron naman tayong kausap. Baka ma-adapt naman tayo. Isasubmit ko sa COMELEC. Kung sakaling hindi masama tayo sa nuisance, maghihingi ako ng motion for reconsideration. So, yun naman yung aking game plan. Kung hindi pa rin makapasok, o di prepare na lang for 2028. Parang Mark, nauna yung filing tapos inisip mo yung party and all. Hindi ba dapat mauna yung party tapos ganun? Sir Ronald, hindi, gusto ko ding independent talaga. Gusto ko ding may sariling direction din and din. Kaso yun nga, kung inunusans ka naman, 'di ba? So baka iniisip nila wala akong kakayahan na mag-national Pero hindi ko din alam, baka naman kasama na ako doon sa 66. Pero just to be sure, may kausap na ako na mag-a-adapt sa akin at kasama kong iikot para makamenos din sa gastos. Kailan mo malaman yan yung resulta ng kung sinong nuisance? End of November. Sinabi yan ni Chairman Garcia 2 days ago sa Storycon. Nag-guest siya for 1 hour. Paano sinabi niya, Sir Ronald? Sabi niya na 66 lang malamang yung makapasok sa Senate, no? At all the rest. Although hindi niya pinaliwanag maigi. Dahil ang tinanong ko kasi siya na paano ba yung mga social media influencers, no? Dahil yung mga dating criteria ng COMELEC ay hindi sila papasa eh. Paano yung mga dating mga criteria can launch a nationwide campaign, no? Mga ganun ba, no? Meron kang mga members at saka constituencies, no, na organize. Halimbawa, maraming mga party list na disapprove dahil hindi nila maipakita na meron silang national network. Lalo na sa senador. Ang problema, iba kasi ang social media. Oo, diba? Malaki yung following mo, di ba? Social media, kahit wala kang machinery, yung social media ang machinery mo. Ang problema, bago siya. Bago siya. No? So magiging test case yung sa akin? Posible kaya yun? Yeah, magiging test case ka. Yun ang tinanong ko kay Chairman Kwan eh. Ako lang yun eh. Nung tinanong mo, ako lang yun eh. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko, paano ba yan? Ganyan. Oo nga eh, no? Di okay pala, magiging test case pa yung akin, no?
Oo. Madalas sa Supreme Court yata yung case mo, pare. Parang kailangan Oo. i-update yung criteria in light of the new phenomenon of social media influencers. Yes. Ikaw ang Ayun, test sana case. lang matingnan nila. Ano naman, kumbaga tayo naman, aside from sa vlogging, meron naman tayong negosyo, may family business naman na nationwide. May kakayahan namang ano ng national campaign. At yun nga, itong ang huli ko nang ginawa na tatry kong ihabol sa Comelec is yung pag-adapt sa akin ng ng ilang tatakbo rin para Ang mahalaga Mark, ipakita mo na may mga vloggers nationwide, no? Halimbawa, may vlogger sa Cebu, may vlogger sa Davao na ini-endorse ka. That is your machinery, no? That is your machinery. good point. Kahit wala Oo. kang warm bodies, no, na mga barangay captains, no, mga chapters, meron kang mga vloggers na ini-endorse ka. Yun ang ipunin mo O, bago ka tsaka pagharap. in-endorse ka ni Camille Oo nga, no. Villar. Good point yun, no. Tsaka Mhm. Oo, kayo ni yan ko na Camille ngayon. Villar. Meron ka ng kayo ni Camille. Isasakyan mo yung ano ni Camille Villar. Love Millennial. team kami ni Camille Villar. Yes, millennial love team candidates. Oo. 'Di ba? Sipag at tiyaga, yun na yung ano mo yun na yung motto mo sa darating na election, 'di ba? Thanks to mommy and daddy at sipag at tiyaga. Andito Team, pa tayo. team Camellia. Oo. So, Mark, ang dami nagtatanong sa akin, hindi ko na tinasabi, baka sabi ko Marites, bakit daw hindi nag-action demokratiko? Wala ba, may Senate slate ba? Hindi kasi yung nung una talaga, gusto ko talagang sariling direksyon, akala ko pwede. Hindi yung pala hindi ko na kaagad na baka inusan sa or baka kasi naisip ko naman, karapatan ko naman tumakbo, kaya ko naman mag nationwide campaign, meron naman tayong pondo kahit papaano. So, yun ang inano ko, yun ang aking ginawang direksyon. Kaso, yun lang nga, test case. Yun, ganun ang mangyayari. For so, Sa Parang Senate kasi naging mas marami ang disqualified kaysa yung accepted eh. ang dami nga oy. Marami ang disqualified, no? Kaya 180, mhm, 70 lang yung matatanggap, yes. 110 yung ligwak. Wait, ano yung Yun, party mo kauso nung tumakbo siya nung 2019 ba yun? Party list yun eh. Party list siya party eh. list. Party list yun eh. Yun nga The eh. last elections, 2022. But that was not a Like, very encouraging one, right? She didn't even get 50,000 votes. Did she even get 50,000 votes for her five? mga She- below followers? 100 yata, mga ganun. She got 100. She got 100. Well, that's what, a Mga around 2% 100. conversion? It's like I mean, like parang baba ng conversion rate niya, di ba? From Oh, five- malayo pa dun sa Malayo, malayo pa Sabi dun. niya 2% 16 conversion. million yung kanyang members eh. Yung yung kanyang subscribers. Yun nga eh. So you're wondering if these elections could be different in the sense na convertible yung following online into actual vote, no? Obviously, of course, marami sa followers ay hindi voters or hindi eligible. I'm also wondering sa TikTok, no? Baka iba naman sa TikTok. Baka mas malabo pa si TikTok considering na yung mga followers sa TikTok, marami. Kasi meron ako example dyan, Richard eh. Oh. Ang example ko dyan, nung last election, natalo sila Mocha, pero nag-number 2 si One Rider eh. So, si One Rider yung kasama ko sa kampanya. Okay, gets. Wala Pero kaming machinery, wala kaming masyado. Pero ang Puro One Rider, ikot ng... pero ang One Rider kasi may mga riders talaga eh. You have Yun. millions. You have millions of bikers eh. At isa Pero lang nakuha yun through social media. Isa lang ang party list na para sa mga bikers eh. No? Even before sila nanalo, they're mobilizing thousands eh. No? Pag may mga issue para sa riders, nagmo-mobilize sila 10,000, 20,000. Ibig sabihin may mobilizable force sila. Meron silang warm bodies. Hindi lang sila nasa virtual world, no? Ngayon, Richard, masusubukan natin yung kay Congressman Bosita kasi tumakbo rin siyang senador. So, masusubukan din natin yung lakas ng mga riders. Ang daming test case, no? Yeah. Kung kaya sa Senate. Independent din siya tumatakbo. Right. Last question dito bago tayo pupunta sa interesting episode of Ronald versus Ronald. Chavit Singson. Sa tingin ko, sa lahat ng mga tumakbo, siya yung pinaka-interesting yung recommendation. Di ba sabi niya, first of all, 40% discount sa EV cars. At mas interesting pa yung Narbacan card niya. Na sagot lahat. Parang talo pa si Eddie Hill, no? Yung sabi ni Eddie Hill, bayaran ko lahat ng utang na... Ito mas next level, no? Ang ganda ng online engagement. I won't say online positive engagement, but there was a lot of response online, Mark. What do you think of the Chavit Singson's bid? How Hindi siya seryoso. It's just bored.
He's just Oh, he's sabi just nga, bored. matalo, manalo, gagawin ko pa rin to. So, what the Yeah, heck is he he's doing? just bored. Wala lang siyang magawa. No? Malinaw Dami yun. niya masyadong pera, no? Oo. Just bored, no? Mapopromote pa yung negosyo niya. Kung meron siyang Oo. negosyo na Mamaya, bago, Ronald, di ba? manalo pa yan, ha? Free. Parang yung ganyan Hindi, style, pero na bored alam mo lang kung sino siya. yung ganun? Oo. Alam mo kung sino naisip ko na gano'n, na sobrang yaman, walang magawa sa pera, sa oras, magpo-promote ng negosyo? Si Donald Trump. Yun nga Di eh. ba? Actually, parang napansin mo, Ronald, parang ginagaya niya pa yung pananalita ni Donald Trump. Parang yung style, I'm a businessman, I know how to get things done. Medyo may ganun pa siya eh. May mga pagka Donald Trump, anong pa siya eh. Yun Pero nga eh, si mamaya, Donald Trump kasi iuwi may pa. Republican eh. Meron siya Republican Oh, eh. may Siya, party talaga, no? meron siya Miss Universe. Pero may, Magkapareho pero sila may doon. Miss Philippines. Oo. May Miss Philippines si Chavez, di ba? Siya yung nag... Yeah, Oh, Miss Universe, Miss nag-handle siya, Miss parang si Universe. Donald Trump. Oh, kaya nga, exactly. Ngayon, nakikita ko nga yung mga online na memes, yung, actually, hindi siya memes eh, Esquire magazine, sabi niya, what is this, what is this thing that these peasants call money? Tapos picture ni Chavez Sington going down the jet plane. Yung mga ganon, yung mga parang Andrew Tate style na pang-asar lang ganon. I mean, don't you think, Mark, baka nga gagana yan? After all, you're running, thinking, Hindi, take a wave. kay Chavit may way, ano eh. Parang ako kung magamit niya ng tama yung pera niya, merong way para manalo eh. Tingin ko eh. Kasi merong iba diyan, sobrang daming pera, pero hindi naman nila alam gamitin. Pero itong kay Chavit, kung magamit niya ng maayos, there's a way I think na baka makachamba siya, baka makapasok siya sa Magic 12. Ikaw, Ronald, ano yan? Hindi siya hindi siya golden elevator siya, pababa, mahirap ganyan. i-build up si Chavez sa social media. Masyado siyang maraming bagahe, no? Masyado siyang maraming notoriety, no? But Donald, I cannot agree with you. I mean, Rodrigo Duterte. Donald Trump. Let's be honest, he's more refined than Digong. He's richer than Digong. He's more social than Digong. Ito, willing ako pumusta sa inyo na hindi siya. Hindi ako pupusta kay Chavez. Wala yan. Unless hindi, siguro baka mas may chance siya kung hindi computerized. Halimbawa, binili niya yung Maguindanao noon, nag-number 1 siya. Number 1 siya sa Maguindanao, no? Tapos nung nag-recount, labas siya ng 12. Ibig sabihin, it was clearly binili lang niya yung Maguindanao. Imagine mo, Ilocano, nag-number 1 sa Maguindanao. No, for the Senate. You never know. You never know. That was before the computerization. Nung nag-recount, andun siya, layo niya. Nasa 20 yata siya. 20 plus. No, yun yung... Pero di ba, Mark? Pwede siya combo ni Trump and Digong, di ba? Something like wild. Mahuli lang niya yung tamang niche niya. Yung parang war on drugs ni Digong. Makahanap siya ng sarili niyang ganun. Baka he might Pero, well, ganito na lang, Ronald. Pusta tayo. Sinong mas matalo? Bato or Chavit Singson? Pag-usapan natin yan sa next episode. Mukhang interesting itong... Tingin ko si Chavit isa yan sa lowest. No? Si Bato, nasa top 20 yan. Pero talo. Good. Okay. Alright, gentlemen. Pag-usapan natin kasi sa previous episode, it was the Ronald versus Ronald conversation at bakit mabait si Ronald Llamas for the first time on the record. But kanina medyo bumawi siya kay Bato de la Rosa. We talked about the Kevin Espinosa case. We talked about a little bit also about yung implications ng itong mga expose na lumalabas. My goodness, parang yung mga sinasabi ni Trillanes sa National Syndicate. It sounded crazy, but it's so crazy it might be true, di ba? Now, Mark, you want to tell me bakit sa tingin mo grabe yung expose ni Garma, the alleged former lover and then the former PNP, personnel, and later on, PCSO officer under President Duterte. Do you think, Mark, first of all, can you give us a summary of her key, admissions, confessions, whatever? And then do you think, ano sa tingin mo yung effect sa mga tao? Kasi umiiyak siya true and true, di ba? Kaya umakyat isang congressman, ma'am, ba't kayo umiiyak? Baka akalain ng tao, pinipilit ka namin. Tapos parang may sinabi siya, hindi, parang, sabi niya, kailangan niya ibalik ang dangal ng PNP. Alam niya, nasirang bansa. So biglang, ganun na yung tone niya. So what do you think about it, Mark? yung sinasabi nung kabilang side, nung side ng mga Duterte, sinasabi lang daw niya ni Garma para daw malihis yung atensyon doon sa naging pagpatay nga doon sa PCO board na PMAyer.
O tapos sinasabi nila, bakit daw May 2016 hindi pa siya presidente noon. Pero nanalo na siya noon, di ba? So obviously inaanda na niya yung next ano niya. Pero ayun kasi yung kumbaga na-link niya diretso kay Digong, na-link niya directly kay Bongo. Kumbaga from someone na on her level to speak out on that and magkaroon ng lakas ng loob to say it diyan sa kanyang affidavit, parang big deal talaga eh. Mukhang dito iikot talaga yung next phase nitong pag-iimbestiga ng Quadcom. Mukhang, at yun nga, like I said, itong si Garma na ang magiging target nitong mga DDS next para isiraan, para hanapan ng butas. Kaya magiging emotional talaga yung mga next ano. And of course, for her safety din, medyo kinakabahan din. Kaya siguro iyak din siya ng iyak. Alam niya yung ginawa niya, yung the people she crossed. And Yan nga. kaya yun pa yung isang medyo nakakatakot din para sa part ni Garma. Ikaw, Sir Ronald, what was the relevance of her latest confession, if I can put it that way?